Yung susunod naman, ikwento ko naman na paano namin ginagamit din yung ginagawang advantage yung mga kasamahan namin ng mga babae para makadagdag ng recruitment o mapalapit kami sa mga tao. Una, yung ginagawa namin, pag magagawaing masa kami, pupunta kami sa community para mag-organize. Siyempre, may mga kasamahan talaga kaming mga babae. Siyempre, yung mga babae namin na mga dala, siyempre, mga pili din yun. Yun talaga yung magagaling magsalita. Na siyempre, may kagandahan din para maano namin yung mga kabataan. Na maano sila ba na, uy, may mga ibang babae na tas magaganda. Ganun. Kaya nung pa talaga, yung ginagawa namin, pag nasa kampo pa kami, or naka-orient na yung mga babae namin na pag pupunta doon, kung may magtanong na dalaga ba kayo? Kasi ako kadalasan palagi nakakasama sa mga team na nagdadala, nagsisentro para maggagawaing masa. Yung ginagawa ko doon sa mga kasamahan ko ng mga babae, sinasabi ko na sabihin nyo pag may magtanong, dalaga kayo para mahikayat natin sila na sumampa. Saka na lang natin pag sumampa na, saka na lang natin i-transform na may mga asawa na kayo, saka na lang natin ipaalam. Pero sa ngayon, pag may mga ganyan, sabihin nyo dalaga kayo. Tapos yung iba nga, sabi nila, ayaw namin baka sige lang, sabihin nyo lang na may mga kayo, dalaga kayo. Ayusin naman natin pag sumumpa na yung mga ganun yung namin sa mga babae. Kaya yun, yun na yung nagiging namin hanggang sa nung hindi pa ako nakauwi talaga. Yan yung nagiging namin, technique namin para mapalapit kami sa mga tao at saka sa mga kabataan na pag papasok kami sa mga community, sa mga baryo, mga sityos, may dadala kami yung mga babae. Oh. Kasi kabataan ang target nyo, di ba? Which is, meron ba kayo napasampa ng mga kabataan dahil lang dyan sa technique nyo na yan? Meron din yan. Meron din talaga na mga ganyan na mapasampa talaga sila dahil sa ganyan. Importante din yan kasi alam mo naman yung pag minsan sa labas kasi, di ba dati hindi man kasi katulad ngayon na uso yung cellphone. Dati kasi man yung lalo na sa mga liblib na mga lugar, wala masyado mga cellphone, tapos makakita sila ng mga ganyan. Minsan talaga, sasama sila dahil dun sa mga ganyan. Pero hindi nila sasabihin na gano'n. Pero malaki yung impluensya dyan na makikita nila na may mga ganyan na may mga ganyan na makikita nila sa loob. Kakaiba ba? Kasi kung ikaw lalaki, hindi naman kasi lahat ng nare-recruit kasi o sumasama sa NPA, lutong-luto na. Ano sabihin? Yung ibig sabihin doon, hindi pulang-pula ba? Hindi talaga hindi lahat ng sumasama doon, mga aktivista na mga tao yan. Hindi. Yung iba dyan, saka na lang na-transform nung nasa loob na. Yung iba dyan, nakapatay sila. Yung iba dyan, may mga problema sa pamilya na. Yun yung mga problema sa mga pag-ibig na yan. Kung ano-anong mga hinanakit sa mundo. Yung iba sige din, bigyan mo nga ako ng sample na habang tumatagal ka, nalalaman mo yung mga rason na bakit na bigyan mo nga ako ng sample, ilang tao na iba-iba yung naging motivation. Example. May mga kasamahan kami doon, may mga kasamahan kami na nakapatay siya. Nakapatay siya. Pero self-defense, sabi niya. Yung self-defense na sinasabi niya, siyempre, habulin siya ng nagtatago siya sa batas. Yung ginagawa niya, may contact man siya, may kakilala man siya na may connection sa sa loob, sa NPA, nagpatulong siya. Tapos hindi naman kasi ganun kahigpit din yung NPA about sa ganyan na mga issue na makapatay kung self-defense lang yung ginagawa mo. Tinatanggap nyo? Tinatanggap yan. Pero nila, kina-counter-check. Pag ma-counter-check na totoong ang self-defense, sinatanggap nila. So may mga ganyan. Sa unang-una talaga, ganun yung, wala nga intention talaga na wala talagang NPA na yung pag-iisip, hindi talaga ganun. Na NPA na siya agad? Hindi agad. Doon na lang. Nung una, yung nagtatago lang siya sa batas, tapos na-remold siya, nagiging commander din yung mga iba. Yung mga iba nga dyan, yung sinasabi namin na mga maton, yung mga... Ano yung maton? Yung tawag dito, yung mga bugoy dyan sa labas. Yung mga bugoy dyan. Mga dyan sa labas ba? Ang tawag dito yung mga tambay dyan sa mga
sa syudad ng mga tao na walang magawa sa buhay. Tapos hindi naman ganun kasama yung record doon. Pinapayagan niya na makapasok. Kaya ba't iba yung mga... Isa pa, sample pa. Oo. Ibang... Yung ano din naman, yung iba na mga nakasama namin doon, ano sila? Siyempre ano din may ano din doon yung mga magagandang lalaki ba? Mga babae na pasampa namin, ano din yung siyempre pag magaling ka talaga, magaling ka na makipag-usap kahit pangit ka, infi ka, pag magaling ka na makipag-usap doon sa mga kababaihan, mga kabataan diyan, madali kang makakuha ka na nila intention sa may mga napasampa kami nung diyan ako sa San Fernando. Marami kaming napasampa sa ganyan kasi yung mga kasamahan ko din may itsura din naman na sila maliban sa akin. So sila may mga itsura doon, magaling sila makipag-dealing, binubula nila yung mga babae. Mangilan-ngilan din yung napasampa din namin yun sila dahil sa ano din, mga so, saka na lang tino-twist yung pag-iisip. May mga ganun din talaga. May mga kaso din na yung sabi nila na pagbintangan sila na nangre-rape sila, pero yung sabi naman nila hindi daw. Siyempre, lalo na yung dito na ako sa Lanao, wala namang ang tawag dito. Kunti na lang yung yung nare-recruit. Kaya tinatanggap na yung mga ganun. Na may mga issue na nare-rape sila. Nangre-rape o nare-rape? Nangre-rape. Nangre-rape. Sila nangre-rape daw sila, di bale, yun yung masabi-sabi nila. Tapos mga nang nagre-recommenda doon yung mga masaman. Siyempre may tiwala na inosente sila. Kaya pinapasama din doon. Pwede yung mga ganun pala yung nyo, no? Pwede yung ganun na mga kwento doon. Pero ang bawal lang din sa kanila talaga yung yung may connection. Alam talaga nila na may connection sa sa tropa. Yan na, wala na yan. Wala talaga. Pag papasok ka doon, patay ka talaga. Meron ka ring nakita, wag na lang, meron ka rin na gano'n na alam mong kinatay talaga na... Meron akong mga nalaman. Pero hindi ako nakasama doon sa matay. Pero talagang pag gano'n... meron. Mga babae pa naman, mga estudyante. Yung mga nakapasok, mga babae. Mga magaganda yung pinapasok ng tropa eh. Pinapatay talaga pag nalalaman na mga ng tropa. Patay talaga. Yung doon. So dito sa encounter mo na to, na-promote ka na? Itong ambush? Yung ambush, man siya? Nung ambush na encounter ko is siya? Hindi naman kasi ganun kadali din yung promotion. Hindi man yan nakabase dyan sa kung ano yung ambush. Paano bang promotion nyo? Siyempre, yan siya eh. Yung sa akin kasi, dahil nga doon sa isa naman doon sa basihan din kasi din sa hindi siya gaano karami yung naambos mo. May parte siya pero hindi lang diyan umiikot doon. Yung promotion. Yung promotion kasi magkaiba kasi yung promotion sa NP at saka promotion sa Army. Ang promotion kasi sa Army, siyempre may katumbas siya na dagdag sahod. May siya, mabigat yung niya, yung responsibilidad niya. Pero may makatumbas na sahod. Ang sa NP kasi magkaiba kasi napopromote ka, mas dagdag problema yon. Oo, kasi pag namumuno, wala ka kayang sahod doon, tapos mga pasawa yung mga tauhan mo, ikaw yung mag-aayos dyan, lalo na pag nagiging political instructor ka, mga problema sa platoon mo, problema sa mga yung mga kasamahan mo, ikaw yung mag-aayos. Kailangan mo kasi, parang kang guidance counselor, parang gano'n? Sinisingil ka kasi doon sa, mga kakolektibo, mga kasamahan mo na mga official, bakit yung political instructor, parang walang ginagawa, si Pedro, si Juan, nagkakaproblema. Gusto nang umuwi. Irresponsibilidad mo yan na hindi mo... Responsibilidad mo yung ayusin. yung dalawa, ang tawag dito, si Tomas at saka si Juan, nag-aaway. Nagkakainitan kanina. Yung isa, gusto nang umalis. Ganun. Kasi yun yung kadalasan na problema nyo, yung gustong umalis. Gustong umuwi talaga. Yun ang malaki yung problema. Yun talaga yung mga problema talaga na mahirap talaga yan. Kasi iba't iba yung mga rason nila, kasi napapagod na, gusto nila makita yung pamilya nila, ilang taon na hindi sila nakatawag, parang walang pakialam ng organisasyon sa yung problema nila. Ganun talaga rin. Kaya
And totoo yun. Oo, totoo talaga na hindi talaga sila nakatawag dahil nga dun sa katagalan din naman na ano, yung nung panahon talaga na hindi sila na hindi naayos dun sa mga naunang commander na yung mga problema na rin din na kasi yung kahit maliit kasi na problema yan, hindi sila makatawag pero para sa kanila kasi malaki yan lalo malaki talaga. Malaki talaga. Problema yan. Lalo na pressure dun sa taas na bakbakan lalo na pag palagi na bakbakan kahit nga yung lula mo talaga na hindi mo nakita kahit minsan nagiging minsan nagiging rason pa nga ng iba na gusto nilang umuwi para makita yung lula nila matagal ng patay para lang talaga makauwi dahil doon sa pressure na baka mamatay sila sa loob na hindi pa makapag-asawa wala makakita ng kanilang anak. So ang ba nila napakalaking pressure pala sa inyo yung mamatay ka sa loob? Malaki talaga yung problem. Malaki talaga yung dun sa dun sa lalo na pag may matayan na mga kasama. Yung iba talaga kami naman na mga political instructor, ang namin diyan pag may namatayan kami. Na yan pag may mga bakbakan, kami before bakbakan o after bakbakan, kami dapat na namin, pinapataas na namin yung moral nila. Oo. At saka lalo talaga yung after bakbakan. Hindi man kami mamatayan, pero may epekto talaga dun sa mas mababa na mga kasamahan namin. So anong ginagawa nyo? Counseling? Ang tawag counseling talaga. Oo. Ginakamusta talaga namin sila. May mga naman kami, may mga assessment naman kami bawat araw kung wala lang mga di lang delikado yung sitwasyon. Bawat araw may assessment. Tapos yung mga team nag-a-assess, kinokonsulta yung mga moral nila. Mga squad, pati sa mga country kinokonsulta doon. So kung mayroon mang mga ganyan, ang mag-aayos dyan, ang nanguna talaga mag-aayos, yung nakalinya sa politika, po ang political instructor. So naging ganun pala ang trabaho? Ay, mabigat talaga yung magiging problema mo. Minsan nga sa akin, minsan nga naisip ko minsan na utangin na, ba't nagsasakripisyo ko sa kaganito. Mas gustuhin ko pa dati na elemento ako kasi sunod lang ako ng sunod kung anong iutos. Sa ngayon, pinoproblema ka tong problema ng mga tao. Pare-pareha lang naman kami ng wala kaming sundo parehas. NPA lang kami pareho. May mga ganun, mabibigatan ko talaga minsan. Pero yun, trabaho mo Kailangan mong gampanan. Dahil doon, nandyan ka na nga. Trabaho mo. Pero mahirap nga din naman na talaga yung gawain yan. Na ikaw yung mag-aayos. Minsan nga, mas naisip ko mas masaya pa mas maganda pa ata yung sa militar na gawain. Kaya yung ginagawa ko doon minsan, parang nagtatamad-tamaran rin nga lang din ako minsan doon Ayaw ko nang mag-stay sa kampo. Mas gusto ko na lang sa gawaing masa palagi. Para mas masaya man yung mag-organize ka kaysa doon sa dating kasamahan mo na ibabalik mo na magiging masigla. Ang hirap talaga. Ganun ba? Mahirap yan. Kasi pag sabihin nila na gusto nilang umuwi, hindi mo yan basta-basta kasi sabihan mo na kaya natin to. Hindi yan basta-basta talaga maniniwala na gano'n. Kasi sila, nakikita na rin nila, na re-realize na talaga nila na parang mahirap na talaga yung sitwasyon. Parang wala nang katapusan to paghihirap natin. May mga ganun. Bakit sabihin mo, kaya natin to. Darating ang araw, makakaraos rin tayo. Pero sa kanila, siyempre may pag-iisip yung mga yan. Oo naman. Oo. Ay, may isip na. Hindi lang ganun sa level mo siguro. Minsan nga, may nagsasabi na mga kasama namin, magsasabi sila na ito talagang mga political instructor, parang lang tayo ba? Ginagawa lang tayong laruan daw. Parang lang daw, niloloko daw. Kami daw yung tagapagloko sa kanila. Kahit hindi naman na totoo na kaya pa, sinasabi namin. Siyempre, yun yung gawain namin. Kahit negatibo na yan, kailangan namin na yun ang trabaho gagawin positibo yan para hindi sila panghinaan ng loob. Galing. Okay nga, ikwento mo nga paano nyo in-execute yung ambush. Yung ambush ko naman na yung first time ko na nag-ambush. Isa rin siya ako na nakasama dun sa ambush. Pag may kasi may mga activity kasi, pag yun nga, may nakikita sila na kalakasan sa'yo, part na yun sa training mo. Kaya yung ginagawa dun, pinasama ako. Kami dun, nung time na yun is kami? Halo-halo kami. Selection yun. May taga-SMR at saka sa amin na unit.
pumunta kami doon sa sa area ng San Bernardo. Yung target namin doon, sana, hindi naman sana ambos ng tropa yung gagawin. Yung dato sana doon, yung nakukuhang informasyon sana, ang informasyon doon, yung mag-arson kami, magsusunog kami ng mga sasakyan na malaking kumpanya. Which is ginagawa nyo talaga yun eh. Oh, yun talaga yun. Kasi galing yun sa galing national man yun na national Na nga utos na sabay-sabay na mag-conduct ng panununog sa mga kumpanya, sa mga malalaking kumpanya. Lalo na Nestle. Nestle talaga yung mapapag-iinitan talaga palagi. Oh. Nestle? Bakit? Oh, Nestle. Kasi yung Nestle kasi, di ba siya? Kape. O yung sa, kasi siya salbahe daw. Sabi kasi salbahe daw kasi na kumpanya yan. Marami daw pinapahirapan ng mga napapalayas ng mga magsasaka sa kanilang mga lupain, tapos malupit sa kanyang mga malupit sa kanyang mga trabahante. Oh. Kaya palagi yan sinusunugan talaga. Yung time na yun sana, yan yung target din namin ng mga yung mga laking kumpanya, yung mga di-deliver ng mga beer. May ganun ba? Oh. Yung gawain namin doon. Kaya pumunta kami doon para masunog sana. Kami, naka-disguise kami. Kompleto kami ng gamit noon eh. May up and down yung namin. Hindi lang kami, wala kaming combat. Anong sabihin ng disguise? Wala kaming combat. Kami, nakasuot pang tropa, pang army. Ganon? O, up and down. Yung wala lang kaming yung sombrero. Pero, at saka wala kaming, tawag ito, yung combat. Pero yung up and down namin, naka-army kami. Ang gagawin kasi namin sana doon. Magmumukhang army pa masama sa inyo kung manunog kayo. Kami, para ang gagawin doon, ang mangyari doon, parang checkpoint yung mangyayari. It's a checkpoint namin yung mga malalaking sasakyan. Para mag-minor sila, saka namin i-hold, ipapa-alis yung driver, saka namin sunod. Anong year to? Alam ko to eh. 2015. Hindi sa Quezon to, kasi may nangyari sa Quezon na ganyan eh. Iba yung sa Quezon. Hindi pa ako nakarating doon. Alam ko yun eh. Okay, sige, tuloy tayo. Siya? Yun yung nangyari nung time na yan na imbis na manununog kami, ang nangyari walang dumaan ba nung time na yan. May dumaan sana isa, pero kami hinubad na namin yung mga gamit namin. Wala kasi kami sa gilid ng kalsada, nagtatago kami sa sa may mga kahoy-kahoy pa sa gilid ng medyo kalayuan ng kalsada. Doon kami nagtatago. Mainit kasi. Tinanggal namin yung mga walang naglo-look out. Kasi nga mainit nga, walang dumadaan. Hindi kayo sanay. Nung nakita namin yung sasakyan, may wing van na dumaan, nakalagpas na. Pero buti na lang sana, kasi kung nasunog namin yun, tumawag yung namin, yung kung sa inyo dito, naka-tactical command post na yung tawag dito, yung commander. Ang sabi, wag niyo sunugin yun, kasi yun, alyansa natin yun. Ibig sabihin, yun, daw, yung tumutulong daw yun sa buhis, nagbibigay doon ng buhis. Yung ba tawag nyo sa mga nagbibigay ng... alliance ang tawag doon, alyansa. Alyansa sila. Mga kaibigan. Hindi naman namin nasunog kasi malayo nga kami. Kaya yung nangyari, may biglang may pinasahan kami ng ibang impormasyon na may dumadaan na tropa, nagmumotor sila, dala nila na yung mga baril, inilagay nila sa sako yung mga baril nila. Tapos naka-civilian lang sila. Isang motor lang? Sila, ilang motor eh. Maraming motor, nag-apat, tagtatatlo na motor. Tapos may dala pa na na K3. Yan yung namin sinabi sa amin, maghanda kayo, handa na naman kami. Matagal na, wala pa man, wala pang dumaan. Kaya hubad na naman kami ulit ng kasi mainit nga. Tapos biglang nagpasa yung lookout namin doon sa sa ibang barangay, may lookout kasamahan namin na lookout. Sabi nila, maganda kayo, nandyan na, papunta na sila. Sila, 3 motor. Takbuhan na kami sa kalsada. Hindi na kami nakapurma. Dumaan na yung palapit na yung mga nakamotor. Kaya bakbakan na agad yung mga nangyari. Kaya hindi namin na-control yun. Kasi
Ano yun? Nasadaan sila, nasadaan kayo. Hindi nga, yung isa na, ang nangyari kasi doon, yung nagiging, sintro namin, nag-squad leader sa amin doon, hindi na plaster yung mga tao. Hindi nakapurma yung mga tao ba, yung kasamahan namin. Kaya nangyari, yung isa, gusto niya, nauna na siya doon sa kalsada kasi naka-disguise nga kami, tapos magtatago kami. Ano ang silbi nung nakapang-army kami na attire, tapos nagtatago kami sa mga bahay. Kaya yung gusto nung isa doon sa kalsada para i-hold. Yung sabi naman doon nung official na nakasama sa amin, dito lang tayo kasi kalaban nga. Siyempre i-hold mo kalaban mamamaril yan. Nung kasabi niya, nandiyan na. Bigla yun naputukan na. Biglaan ng barilan. Tapos laging barilan, nakadapa kami. Ako wala na akong makita man kasi yun sa tabi ng kalsada kasi may malalim doon na irrigation, palayan. Doon sinimplang motor ng tropa. Siyempre nakaganti na rin sila ng putok. Ako ako doon, PG, political guide ako nung time niyan. Sumigaw ko sa nung squad leader namin, sabi ko, lalabanan pa ba natin? Matagal na to, malapit lang yung baka maabutan tayo ng reinforcement kasi malapit lang yung detachment Hindi lang 10 minuto kung magsasakyan sila makarating na. Walang nangyayari, sabi nung isa. Kaya nagdesisyon na sige, withdraw. Alis kami. Hindi namin napuntahan yun kasi lumalaban na nga hindi man kasi maayos yung ambos na nangyari. Kasi nabigla din kami kasi paparating na sila, saka lang kami nagtakbuhan sa pwesto. Pero doon may napatay na isa. Kayo o sila? Isa sa kalaban. Sa tropa. Sa inyo? Sa amin wala. Sira-sira pa yung baril ko doon. Yung isang putok lang, isang kalabit, isang putok. Pero mga panahon na yon, pang ilang taon mo na sa loob? Wala pa ako isang taon doon. Ilang mga pa lang yun. Ilang buwan pa lang din ako, mga 2 buwan pa lang din ako nung time. Okay ka, talagang napapasabak ka rin pala nung mga panahon na yan. Unang buwan mo napalaban ka, pangalawang buwan, agad din. Binisan din yung bibilis yung yung tawag ito, mga karanasan sa habakan. Kasi yung sa'yo, nung mga ganun na medyo mga karanasan mo sa bakbakan, ano na nangyari sa'yo? Medyo okay lang? Okay lang naman para sa akin kasi wala na din akong natama. So, wala din namang malaking pinsala sa mga kasamahan ko. Parang wala akong masyadong trauma sa bakbakan. Hanggang ngayon o meron din kaunti? Sa ngayon? Mamaya. Ito muna tayo. Pangalawang encounter pa lang Yun yung pangalawang encounter ko na ambos. Pero wala nga nangyari. Yung gustong-gusto ko talaga sana, kasi nagkukwento yung mga matagal na makasama, masarap talaga daw sa pakiramdam na nakikita mo yung bangkay ng army, kinukuha mo yung mga bag na may mga laman ng mga biskwit, mga tinapay, yung baril na nangungulikta. Ganon din ba yung pinag-uusapan nyo? Gusto ko makaranas ng ganun sana. Yun yan, nangyari ng ambos na yun. Walang nangyayari na Kaya atat akong sumasama dun. Gusto kong sumasama sa ganito. Para makaranas nga ng Kasi ganun din sa amin Ang kaligayahan, problema lang talaga, magkakapatid tayong Pilipino, pero talagang sa amin naman, talagang kung makarecover din kami ng baril, at kami nga nun, pati sigarilyo kinukuha, parang katuwaan din namin ng kalaban na patay. Sa amin, ganun din, malaki talaga yung dyan, yung impact sa amin, makapataas ng moral ng kasamahan namin, at saka, sa masa yan. Pag yung ganun? Maano mo ba? Mainggan yung mga masa. Ibay talaga ng NPA. Ano mangyari nun? Anong sinasabi nyo pag nakaganon kayo?
matibay kayo? Ano Oo, sila? parang gano'n. Kaya sumisigaw. Pag mga ganyan, pag nagtagumpay kami, kaya mabuhay ang revolusyon, mabuhay ang NPA, para pakita talaga. Kahit yung mga masa pumapalapak dyan, nagko-congrats sila. Ganon? Oo, nagko-congrats talaga yung mga masa. Pag may ganon. Pag mga ano, napakakapatay kami ng mga army, nakakuha kami ng baril, tuwang-tuwa yung mga yan. Talaga. Kasi yung ano nila, masama ang army. Ganon yung ano nila. Hindi, kasi habang naririnig ko sa'yo ngayon to, parang magkabilang sides tayo nung mga mundo di ba? So, ibig sabihin, yung tao pa yung nagbubunyi pag may nagbubunyi talaga sila pag may namatay na army. Nung kasagsagan na, iwan ko ngayon, pero nung kasagsagan na kalakasan, talaga, halos ng mga tao sa area na yan, sa San Fernando, yung napag-areahan ko, sulit. Sulit talaga. Ilan lang talaga hindi masa. Ay nagbubunyi talaga sila, pumapalakpak talaga sila. Patay na naman yung bro, wala bro. Itong mga yung mga anong tawag sa kanila, yung mga wakwak ba itong ang code, parang wits daw. Wakwak, sino? Yung sundalo? Yung sundalo, mga berdogo, mga iba pang sinasabi. Itong tuwa sila. Ganun yung pag may napapatay na mga sundalo. Kami din naman, siyempre, natutuwa din naman na kami pag may namamatay. Kasi kalaban nga, yun nga yung doktrina. Na ang dahilan ng kahirapan ay isa doon sa gustong-gusto ng army na magpatuloy yung kahirapan sa ngayon. Kasi para yan yung gusto ng army na magpatuloy yung kahirapan kasi magkaiba nga ang sabi nga sa amin, ang NPA, mamatay man tayo pero yung pinaglalaban natin ay para sa karamihan. Kayo yun. Oo, kami yun. Samantala yung army, yung ipinaglalaban niyan, yung 1% lang, interest lang ng mga mayayaman yan at saka ng US. Yun yung utak. Kaya kung mamatay yung mga yan, yung mga army, mas magaan pa yung kamatayan nila. Walang silbing mas magaan pa sa balahibo ng pusa. Samantala yung sa atin, mas mabigat pa sa bukid ng Pantaron, ganun. Yung bundok ng Pantaron. Napakotindi naman. Ito ang third episode ng War Story ni Kaskay.